Nagtaas na ng heightened alert ang Philippine National Police o PNP dahil sa posibleng epekto sa bansa ng mga nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Sa kabila nito, wala pang nakikita ang pulisya na direktang panganib sa pambansang seguridad ng bansa. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Nananatiling stable ang pambansang seguridad ng Pilipinas sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Yan ang assessment ng security sector, kasabay ng paalala sa publiko, maging maingat laban sa posibleng disinformation, lalo na sa social media. Ginawa ng Armed Forces of the Philippines sa pahayag matapos magpakawala ng missiles ang Iran sa mga base militar ng Amerika sa Gulf States bilang ganti sa US-Israel attack nitong Sabado. Sa kabila nito, nagtaas pa rin ng heightened alert ang pambansang pulisya bilang pag-iingat sa mga potensyal na spillover o epekto ng gera hanggang dito sa bansa. Whether my personal staff, my director or the national support units, whether administrative or operational, all units. And this is backed up by directive coming from our DCO, particularly through the Directorate for Intelligence, including the Directorate for Operations. Sa pulong palitan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. kabilang sa kanilang minomonitor ay ang radicalization of terror threats na maaaring makaapekto sa internal security. Gayon din, katulong umano ang PNP sa pagawanman sa seguridad ng mga EDCA site na kinatatakutan ng ilang maging target ng mga pag-atake ng kalaban ng Estados Unidos. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP Intelligence Group maging sa National Intelligence Coordinating Agency upang maunahan na ang mga foreign-influenced propaganda na baka idaan sa cyberspace. Pero nilinaw ng Top Cap, wala naman silang nadedetect na credible threat at direktang panganib sa ngayon. Huwag dapat mabahala ang ating mga kababayan para sa mga ganyan na nangyari, but of course we are still on guard. Una nang sinabi ng AFP at Department of National Defense na nakatutok sila sakaling kailanganin ng mandatory repatriation ng mga Pilipino. Sa iwalay na panayam ng DZRH, tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may nakahamda silang contingency kahit maraming airspace ang sarado gaya sa Qatar, United Arab Emirates at Israel. Hindi pa ito yung tamang oras but we are always ready. We are well coordinated with private and public transport in terms of pagpapauwi. No? And as I said, by land, by sea, by area ng options natin. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.